Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Nagsisimula ang kwento sa pagbabalik tanaw ni Siang Woo sa bahagi ng kanyang naging paglalakbay. 40 taon na ang lumipas mula nang mahulog siya sa mundong ito. Kinailangan niyang lumaban upang mabuhay, at sa prosesong iyon ay umabot siya sa antas 1. Dumating siya na walang kahit ano, ngunit nagawa pa ring magpatuloy sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Lalong lumakas si Woo hanggang sa tuluyan niyang natalo ang hari ng mga demonyo sa isang atake lamang, isang hampas na samaire sa ilang bundok, at nang hamupa ang alikabok, siya na lang ang nakatayo. Ngunit para sa kanya, doon na nagwakas ang kanyang paglalakbay sa sandaling matalo ang Demon King. Ngayon, nasa antas 255 na siya. May 3 pang kasapi sa grupo ni Xiong Woo. Biglang may lumitaw na liwanag, at mula rito ay lumabas ang isang diyosa. Binati niya sila at sinabing alam na niyang matatalo ni Woo ang Demon King. Siya ang Diyos ang si Gaia. Naiirita si Xiong Woo at tinanong kung bakit siya tumatawa. Hindi agad naunawaan ni Gaia kung bakit siya galit, kaya muli siyang tinanong ni Woo kung bakit siya tumatawa, gayong binigyan niya ng malalakas na kakayahan, kahangahangang sandata, at makapangyarihang mga kasamahan ang lahat, maliban sa kanya. Hinugot ni Sun Woo ang kanyang espada at nagreklamo na itinapon lang siya roon na walang anumang dala. Natakot si Gaia at nauutol na nagsabing naubusan siya ng banal na kapangyarihan dahil napakarami niyang ipinatawag na mga tao. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ni Song Woo at sinigawan siya, tinatanong kung nagbibiro ba siya. Sinabi niyang gagawin niya itong sabaw ng diyosa. Mabuti na lamang at napigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Umatras si Gaia at napaisip na hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano nakalakas si Song Woo. Hindi na ito tila isang tao. Sinabi niyang hayaan na ang lahat dahil bibigyan niya sila ng gantimpala para sa kanilang dakilang tagumpay. Tinanong niya kung ano ang kanilang hiling. Sinabi ng orc na nais niyang pumunta agad sa susunod na larangan ng digmaan, mas mainam kung may makabuluhang dahilan ang labanan. Sinabi naman ng babae na wala siyang hinihiling dahil nakuha na niya ang gusto niya mula nang magsimula siyang maglakbay kasama ang kanyang mga kasamahan. Pinisil siya ni Sang Woo at tinanong kung hindi ba siya nahihiyang sabihin iyon. Tinanong niya kung bakit naman siya mahihiya. Sinabi ng mamamana na nais niyang makapaglakbay sa anumang dimensyon at madala ang kanyang mga sandata. Sinabi ni Gaia na posible ang paglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon, ngunit ang pagdadala ng mga sandata ay mas mahirap ang pagdadala ng mga sandata. Tinanong ni Gaia kung ano ang dahilan. Sumigaw ang mamamana na ito ay dahil sa revolusyon, isang revolusyong iniaalay para sa mga mahihirap at inaapi. Ikakalat niya ang apoy ng revolusyon sa lahat ng dimensyon, at uulan ng mga palaso at apoy laban sa mga kalaban. Sumang-ayon si Woo sa kanya. Nagpasalamat ang mamamana sa pangunahing bida, at pumayag si Gaia. Pagkaraan, tinanong ni Gaia kung ano naman ang nais ni Woo. Nag-isip siya sandali at napagtantong napakarami na niyang pera na wala na siyang mapaglagyan. Hindi rin siya ang tipo ng taong gustong mamuno sa iba. Sa kasalukuyan, nasa antas 255 na siya at kaya na niyang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon at sakupin ang alinmang mundong kanyang nanaisin. Sinubukan ni Woo na pag-isipan kung ano pa ang gusto niya ngayon, hanggang sa maalala niya ang isang magandang sandali sa kanyang buhay, noong naglalakad siya sa kalsada, pagod at gutom, hanggang sa may nakita siyang isang poster ng restaurant. Pumasok si Xiong Woo sa restaurant at umupo sa isang mesa. May lalaking katabi niya na umorder ng pagkain, at ganoon din ang inorder ng bida. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang napakasarap na pagkain. Nang makita iyon ni Woo, labis siyang natuwa dahil sa wakas ay makakakain na siya ng masarap, at napaiyak pa siya sa sobrang emosyon. Nang kumuha siya ng isang subo, sinimulang istorbohin siya ni Gaia at tinanong kung ano ba ang matagal niyang iniisip.
Hinawakan niya ang daliri ni Gaia at sinabing may inaalala lamang siyang isang napakagandang sandali. Ang sandaling itinapon siya nito sa mundong ito nang walang kahit isang potion. Nahiya si Gaia sa narinig. Ngunit sa sandaling iyon, napagdesisyonan na ni Sayong Wu ang kanyang hiling. Gusto niyang bumalik sa kanyang bayan at magpatakbo ng isang restaurant. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanyang sinabi. Tinanong ni Gaia kung iyon ba talaga ang gusto niya. Sumagot si Wu na iniisip niyang magdala ng pagkain mula roon pabalik sa kanyang bayan. Nagtaka ang mamamana kung bakit niya gustong magdala ng pagkain mula sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Sang Wu na karaniwan lamang ang pagkain sa Earth doon, kaya nais niyang magdala ng pagkain mula sa mundong ito upang maging kakaiba at makabago. Inisip ng mamamana na baliw ang bida. Hindi rin makapaniwala ang orc. Samantala, nagsimulang magdasal ang babae para kay Wu. Itinuro ni Gaia na napakasama ng pagkain sa mundong iyon, at kilala pa nga ito bilang may pinakamasamang pagkain sa lahat ng dimensyon. Hinugot ni Sang Wu ang kanyang espada at itinarak ito sa lupa. Sinabi niya, iyan na iyon. Sa sobrang takot ay tumakbo palayo si Gaia, ngunit ang bida, na masaya ang mukha, ay nagtanong kung hindi ba magiging hindi patas kung siya lang ang makakaranas ng mga kulinaryang sorpresa ng mundong ito. Ang Seoul, isang lungsod ng kayamanan at kapayapaan kung saan ang mga ilaw ay nananatiling bukas hanggang madaling araw. Biglang may mga kakaibang tunog na marinig. Sa isang iglap, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw at inapakan ang isang poste na parang wala lang iyon. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga portal at mga halimaw sa iba't ibang lugar. Ang pangalang Seoul ay biglang naglaho na parang walang bakas. Unti-unting sinakop ng mga halimaw ang buong lungsod, winuwasak ang lahat at pinapatay ang sinumang madaanan nila. May isang lalaking nakamasid sa lahat mula sa tuktok ng isang gusali. Ito ang Disaster Zone, Sector A. Naiirita ang lalaki sa kanyang nakikita. Maya-maya, may dumating na isa pang tao at nagtanong tungkol sa isa sa nangungunang 100 high-level hunters. Sinabihan ng babae ang lalaki na panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang first order. Ang lalaking ito ay si Mr. Baek Kang-hyuk, na may codename na Superstar. Tumingin siya pababa at sinabing imposible iyon, at tinanong kung kailangan na naman ba niyang isara iyon. Sumagot ang babae na hindi. Walang kailangang isara sa mga low-rankang portal at siya na ang baalang magsara sa mga iyon sa lalong madaling panahon. Nina si Baek at sinabing pagod na siyang mag-overtime. Tinanong niya ang babae kung alam ba nito kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng babae na ang lugar na iyon ay isang S-rank danger area, at wala namang kakaiba noon, hanggang may biglang nagbago. 4 na araw na ang nakalipas mula nang biglang dumami ng sobra ang bilang ng mga halimaw. Sumang-ayon si Baek at itinuro ang mga halimaw, sinasabing tingnan niya ang mga ito. Kumikilos ang mga halimaw na para bang sila mismo ay hinahabol ng isang mabangis na nilalang. Sinabi ng babae na ganoon din ang napansin ng mga second order, kaya iniisip nilang maaaring dumating ang boss anumang oras. Sinubukan ng babae na kunin ang sigarilyo ni Baek at sinabihan siyang huwag manigarilyo, ngunit umiwas siya at nailigtas ang kanyang sigarilyo. Biglang bumuhos ang ulan at namatay ang apoy ng sigarilyo. Tumangala siya sa langit at sinabi, talagang nakakainis na ito. Tumalikod siya at naglakad papasok, sinasabing kung totoo ang sinasabi ng second order, tiyak na magkakaroon ng isang raid sa lalong madaling panahon. Inutusan niyang ipaalam sa lahat na kukuha siya ng 10 araw na bakasyon. Tinanong ng babae kung paano siya basta-basta kukuha ng 10 araw na bakasyon at kung saan siya pupunta sa ganoong kalalim na gabi. Sinagot lang niya na wala siya sa mood ngayon. Natawa siya at sinabing aalisin niya ang lahat ng pagod mula sa pagtatrabaho hanggang gabi. Patuloy siyang tinatitigan ng babae, iniisip na nagsisimula na naman siya. Nagpatuloy ang ulan. Habang naglalakad si Baek, sumigaw siya na iyon ang napili niyang lugar. Itinuro niya ang isang bahay na may ilaw pa. Naisip niya na ang pagod sa palaging overtime,
ang bigat ng mga laban, at ang walang lamang tiyan ay unti-unti nang pumapatay sa kanya. Nasa sukdulan na ang kanyang stress. Papasok na sana siya at naisip na kung pangit ang pagkain, mas mabuti pang magsara na lang ang lugar. At kung masarap naman, pagsasabihan niya ang may-ari dahil pinakain siya ng walang tigil araw at gabi. Inabot niya ang pinto para pumasok, ngunit nakita niya ang karatulang nagsasabing sarado. Ninas siya at nagtanong kung paano sila agad nagsara. Paulit-ulit niyang naisip na talagang napakasama ng kanyang swerte. Hinawakan niya ang karatula at sinabing hindi siya makapaniwala na isang simpleng karatula lang ang pumipigil sa kanya. Binabasag ni Beck ang karatula at sinabing siya ay isang first order, ang superstar, katawa-tawa ang ganito. Sinipa niya ang pinto at sumigaw na malinis at walang laman ang lugar. May isang taong nagsasalita sa loob. Sinasabing wala pa silang napipirmahang kontrata sa supplier at kailangan pang bilhin ang mga kulang na kagamitan. Ang taong ito ay ang bida, na gumagawa ng listahan upang ayusin ang kanyang restaurant. Naisip niya na mga 4 na araw pa lamang ang nakalipas mula nang bumalik siya sa Earth. Sinabi niyang hindi pa naman ito ganoon kaapurahan kaya maaaring magtagal pa. Kinuha niya ang kanyang movie box at pumili ng isa. Sinasabing ganito ang buhay, isang pelikula at isang masarap na tasa ng kape. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Beck at malakas na sinipa ang pinto. Tumingin-tingin si Beck sa paligid at sinabing mukhang walang laman ang lugar. Wala raw mga customer ngayon. Sandaling nanahimik ang bida bago siya humarap ng galit at sinabing walang laman dahil hindi pa ito opisyal na bukas. Umupo si Beck sa gilid ng mesa at sinabing wala siyang pakialam, at inutusan ang bida na maghanda ng masarap na pagkain para sa kanya. Tiningnan siya ni Wu at naisip na sinira na nga ng lalaking ito ang kanyang pelikula, tapos ganito pa ang pakikitungo sa kanya. Malinaw to ay naghahanap ng gulo. Ngunit nang mas pagmasdan ng bida ang lalaki, may napansin siyang kakaiba. Napansin ni Beck na tinititigan siya ni Wu at Posiga na tinanong kung ano raw ang tinitingnan nito. Sinabi ni Xiong Wu na wala lang iyon, ngunit patuloy pa rin siyang tumingin at napagtanto niyang napakanipis at marupok ng mga braso ni Beck, mga paa na tila mababali sa isang sipa, mga mata, at isang ulo na ni hindi man lang makakabasa ng karatulang may nakasulat na, sarado. Naawa si Xiong Wu kay Beck. Iniisip na marahil ay matagal na itong hindi nakakakain ng maayos. Wala itong galang at wala ring pakiramdam sa paligid. Naisip ng bida na baka may problema sa pag-iisip si Beck. Ninas si Beck, tumayo, hinampas ang mesa, at Posiga na tinanong kung bakit siya tinitingnan ng ganoon. Tinanong niya kung hindi ba nakikita ng bida ang kanyang suot, dahil siya raw ay mula sa first order. Habang nag-iingay si Beck, iniwan lang siya ni Sayong Wu na nagsasalita mag-isa at dumiretso sa ref para tingnan kung ano ang ulam ng araw. Lalong nagalit si Beck sa ginawa nito. Umupo siya muli at sinabing bastos ang bida, saka inutusan itong magdala agad ng makakain. Tiningnan ni Wu ang ilang sangkap at naisip na baka masyado itong mabigat, ngunit nakita niya ang isang napakagandang piraso ng karne at naisip na malaking pabor ang gagawin niya kay Beck sa paghahain ng isang napakamahal na putahe. Malakas niyang inilapag ang karne sa mesa. Ang bahaging ito ng karne ay mula sa balikat, sa pagitan ng leeg at mga pakpak ng isang pulang dragon. Kung ikukumpara, maaari itong magmukhang karne ng baboy. Kumuha siya ng kutsilyo at sa isang hiwa lamang ay hiniwa ang karne. Ang karne ng pulang dragon ay naglalaman ng espiritu ng apoy, kaya mayroon itong napakalakas na lasa ng init. Kapag minarinahan sa katas, lalo itong nagiging masarap at malinamnam. Ang napili niya ngayon ay katas ng ubas. Sinimulan niyang patikan ang karne ng grape juice. Kahit na hindi naman masama ang lasa ng karne kahit mag-isa, nais pa rin niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang unang customer. Sinimulan niyang lutuin at iflambe ang karne. Napangiti si Wu sa tuwa, dahil para sa kanya, masaya talaga ang pagluluto. Pinapanood ni Beck ang bida habang nagluluto at labis siyang nagulat sa kanyang narinig.
Tinanong ni Beck ang bida kung nagkamali lang ba siya ng dinag, dahil malinaw niyang narinig na tila sumisigaw ang karne. Muling tinanong ni Beck kung sumigaw nga ba ang karne. Sinabi ni Xiong Wu na marahil ay imahinasyon lang niya iyon. Matapos ihanda ang lahat, inihain ng bida ang putahe at inilapag ito sa harap ni Beck. Napakaganda ng itsura ng pagkain. Pinagmasdan ni Beck ang ulam, sinuri ito ng mabuti, saka tumingin sa bida. Ayaw man niyang aminin, napaisip siya na kahanga-hanga talaga ang lalaking ito. Sinabi ni Beck na maayos ang pagkaka-flambe ng karne at hindi rin masama ang munting palabas nito. Hindi agad naintindihan ni Xiong Wu at tinanong kung pinupuri ba siya ni Beck. Hindi na pinansin ni Beck ang usapan at naghanda ng kumain, dahil napakabango ng karne at perpekto ang pagkakasir nito. Natuwa si Beck at naisip na mukhang masarap nga ito. Ngunit bago kumain, tinanong niya ang bida kung ano ang pangalan ng putahe. Sinabi ni Wu ang pangalan nito. Sagot ni Beck, hindi pa niya kailanman narinig ang ulam na iyon, pero susubukan pa rin niya. Sinubukan niyang hiwain ang karne, ngunit hindi niya ito magawa. Paulit-ulit siyang naglakas loob na hiwain ito, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Unti-unti siyang nenas at sumigaw habang sinusubukan itong hiwain sa iba't ibang paraan. Sa huli, tumigil siya, pawisan at pagod, at sinabing imposibleng hiwain ang steak. Nagtaka si Wu at sinabing siya na ang hihiwa para sa kanya. Habang kinukuha niya ang plato, naisip niya na hindi talaga kayang hiwain ng mahinang lalaking ito ang karne. Sa isang kuweba, naroon si Kill Reyes. Hinahanap ng bida ang kanyang mga sangkap at sa wakas ay natagpuan niya ang isang malakas na kalaban, ang sinaunang pulang dragon na si Kill Reyes. Sa loob ng 1,800 taon, siya ang naging elder ng mga pulang dragon at kanang kamay ng Demon King. Nagkaharap ang dalawa sa loob ng kuweba. Sinubukan ng dragon na atakihin ang bida, ngunit agad ding gumanti ang bida. Sa laban na iyon, kinailangan ni Wu na magpursigi ng husto upang talunin ang dragon. Bumalik ang eksena sa restaurant, kung saan hinihiwa ni Wu ang karne ng napakadali. Sinabi ni Beck na hindi niya maintindihan at nagtanong kung kaya ba talagang hiwain ng kutsilyo ang karne. Ngunit nang tumingin siya sa gilid, nakita niya ang bida na walang kahirap-hirap na hinihiwa ang karne. Ngumiti si Wu at sinabi kay Beck na marahil ay pagod na pagod lang siya kaya hindi niya ito nahiwa. Sumang-ayon si Beck, sinasabing malamang iyon nga ang dahilan, ngunit titikman pa rin niya ang pagkain. Kumuha siya ng isang piraso at isinubo ito. Kaagad niyang naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Yumuko siya habang nanginginig at nagsimulang sumigaw nang biglang may apoy na lumabas mula sa kanyang bibig. Tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing may apoy talagang lumalabas at napakasama ng lasa ng pagkain. Napabuntong hininga ang bida at sinabing maganda iyon, dahil ginawa niya ang lahat para siguraduhing masama ang lasa nito. Tinanong ni Beck kung bakit. Hinamplas ni Sun Wu ang mesa at sumigaw na ang pagkain na kinakain niya ay para sa kaligtasan at lakas, iyon ang dahilan kung bakit nagiging masama ang lasa ng isang putahe. Patuloy pa ring nahihirapan si Beck dahil sa karne at sinubukan niyang isuka ito, ngunit hindi niya magawa. Nagtaka siya kung bakit hindi niya mailuwa ang sinumpang karne na ito. Naisip niyang nguyain na lang ito, ngunit napakainit. Ang tanging magagawa na lang niya ay lunukan ang karne. Pagkalunok niya, may kakaibang naramdaman agad sa kanyang katawan. Nilob siya ng hilo at malakas siyang bumagsak sa sahig. Tinitigan siya ng bida habang iniisip ni Beck na talagang napakasama ng lasa ng pagkain. Pagkalipas ng 1 oras, nagising si Beck na gulat at pasiga. Nakaupo si Wu sa sopa, humihikab dahil sa pagkabagot. Tumayo si Beck na galit at sinabing matapos siyang muntik patayin ng bida sa pagkain, natulog lang ito. Sinubukan ni Beck na sipin ang mukha ng bida, ngunit sinalo ni Wu ang sipa gamit lamang ang isang kamay, na walang kahirap-hirap. Doon napagtanto ni Beck na may mali. Napabuntong hininga si Xiong Wu at tinanong kung iyon na lang ba ang kaya ni Beck matapos kainin ang ulam na ginawa niya. Sinabi ni Wu na tila napakahina talaga ni Beck.
Ipinaliwanag ng bida na ang kinain niya ay isang 3-star meat kill ryu steak. Ang ulam ay nagbibigay ng vitality dagdag 2, fire resistance dagdag 3, strength dagdag 3, at isang draconic ability. Nagalit si Beck at tinanong kung sino raw ang tinatawag ng bida na mahina, siya ba iyon? Ngumiti si Sungwoo at sinabing oo, sabay pitik sa paa ni Beck at itinapon ito ng malakas sa pader. Bumangon si Beck na galit at sinigawan ang bida, tinatanong kung talagang iniisip nitong mahina siya, saka muling sumugod. Sumigaw si Beck na siya ay mula sa First Order at sinimulang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa napakabilis na galaw, pumasok ang bida sa bukas na depensa ni Beck at pinitik ang kanyang noo, muling itinapon siya palayo. Habang nakahandusay si Beck sa sahig, sinabi ni Sungwoo na kung naiirita siya, maaari niya itong subukang suntukin muli, ngunit siya ay matutulog na ngayon. Bago matulog, kinuha ni Sungwoo ang kanyang telepono at naisip kung ano ba talaga ang First Order. Para magalit ng ganoon si Beck. Nang maghanap ang bida, nalaman niya na ang First Order ay isang grupo ng 100 pinakamalalakas na hunter sa buong mundo. Lubhang nagulat si Woo nang malaman na ang mahinang lalaking ito ay isa pala sa 100 pinakamalakas sa mundo. Sinabi ni Sungwoo na kung ganito kahihina ang mga hunter, tiyak na bagsak ang Earth. Gayunpaman, wala siyang gana na makisangkot sa bagay na iyon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tumingin kay Beck na walang malay sa sahig. Dahil sa biglaang paglitaw ng mga portal, isang bagong trabaho ang nabuo upang labanan ang patuloy na pagdami ng mga halimaw, ang hunter. Ito ang tawag sa mga taong lumalaban sa mga halimaw upang protektahan ang sangkatauhan at ang buong mundo. Ang 100 pinakamalalakas na hunter sa mundo ay binibigyan ng titulong First Order. Sa loob ng restaurant ng bida, nagising si Beck at lumuhad, sumisigaw ng paghingi ng tawad. Sinabi ni Woo na lumuluhod lang si Beck dahil mas mahina siya. Galit na tiningnan siya ng bida at tinanong kung ganoon din ba ang ginagawa niya sa iba pang mga restaurant. Napangiti si Beck. Kinuha ng bida ang kanyang masarap na kape at sinabing, ayos lang, dahil kahawig ito ng isang video na napanood ko dati. Dagdag ni Siang Woo, tinatawag daw itong Blu-ray sa panahon ngayon. Pinagmasdan ni Beck ang kilos at pananalita ng bida at napagtanto niyang walang duda, ang lalaking ito ay tiyak na hindi taga rito. Habang nakatingin kay Woo, napagtanto ni Beck na ang kapangyarihan nito ay nakakatakot, sapat upang patayin siya anumang oras nang walang kahirap-hirap. Inilapag ni Sungwoo ang kanyang tasa sa mesa at sinabing nakapagpasya na siya. Tumingin siya kay Beck at sinabing gagawin niya itong isang bagong tao. Medyo naguluhan si Beck at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Sungwoo na bilang isang miyembro ng First Order, kailangan ni Beck na maging mas malakas upang maprotektahan ang planeta. Naiwang walang masabi si Beck. Ipinaliwanag ng bida na ang pagtuturo ay nangangahulugang pagpapasa ng kaalaman at kasanayan, paggabay sa tamang landas, at pagtuturo rin kung paano maging isang mabuting tao. Iyon ang dahilan kung bakit niya piniling turuan si Beck. Tinanong ni Beck kung ano ang mangyayari kung tumanggi siya. Nagsimulang maglabas ng kaunting kapangyarihan si Sungwoo. Ramdam ni Beck ang matinding presyon at pasiga na sinabi na siya ay nasa pangangalaga na ng pinakamahusay na guro sa buong mundo. Sinabi ng bida na maganda iyon at sinimulan niyang ipaliwanag na una, ibabahagi niya ang ilang kaalaman tungkol sa mga tao, sa sangkatauhan mismo. Ipinaliwanag niya ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao at ang pakiramdam ng awa. Halimbawa, kapag nakaramdam ka ng lungkot para sa isang tao, nagsisimula kang maawa sa kanya. Nina si Beck, iniisip na hindi na talaga titigil ang lalaking ito sa kakapagsalita. Nang matapos ang mahabang paliwanag, sinabi ni Beck na sa dami ng sinabi ni Woo, sapat na raw ang panahong iyon para makapagtayo ng isang gusaling may 14 na palapag. Pinutol niya ang pagsasalita ni Woo at tinanong kung pilosopiya ba ang trabaho nito. Sinabi ng bida na isa siyang guro sa high school at sumang-ayon kay Beck, sabay sabing mabuti naman ang kanyang intensyon.
Pumalakpak siya at binati si Beck, sinasabing kailangan nitong matutunan ang kahalagahan at tunay na halaga ng pagkain. Sumigaw si Beck at tinanong kung tinatawag ba ni Seung-woo na pagkain iyon, dahil alam naman ng kahit sino na iyon ay parang kemikal na sandata. Nina si Seung-woo at tinanong kung tama ba talagang magsalita ng ganoon tungkol sa pagkaing pinaghirapan ng isang tao. Iyon ba ang tamang asal ng isang tao? Sumigaw si Beck na naiintindihan na niya at hiniling na tumigil na ang bida. Sinabi ni Jung-woo na sa Korea, hindi dapat sinasayang ang pagkain. Hawak ni Beck ang plato at tinanong kung sinasabi ba ng bida na kailangan niyang ubusin ang lahat ng iyon. Sinabi ni Jung-woo na oo. Namuti sa takot ang mukha ni Beck. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw na ayaw niya at hindi niya kayang kainin iyon. Sinabihan siya ng bida na kumalma lang dahil masasanay rin siya. Sinubukan ni Beck na ihagis ang pagkain sa sahig, sinasabing hindi niya iyon kakainin dahil hindi raw iyon pagkain. Hinawakan siya ng bida at sinabing hindi niya pwedeng sabihin iyon sa harap ng taong naghanda ng pagkain. Patuloy na pumapalag si Beck, sinasabing hindi niya talaga kaya, habang patuloy namang sinasabi ni Seung-woo na kaya niya. Kinuha ng bida ang plato ng pagkain at sabay-sabay nitong ipinasok sa bibig ni Beck. Pinilit ni Beck na kainin ang pagkain at muling nawalan ng malay. Hinawakan ni Jung-woo si Beck sa mga paa at sinabi na kapag nagising siya, malamang ay susuka ulit, iiyak, at gagawa ng gulo. Sinimulang hilahin ng bida si Beck sa buong bahay, sinasabing hindi niya pwedeng hayaan iyon mangyari. Kailangan niyang siguraduhin na matutunaw ni Beck ang lahat ng pagkain, dahil ayaw niyang makita ang planeta sa pagkawasak. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang maging mas malakas ang lahat. Samantala, sa headquarters ni Isaac, may isang tao na unti-unting nawawala ng pasensya sa kanyang mesa. Sinabi ng babae kanina na 2 araw na ang lumipas mula nang mawalan sila ng komunikasyon kay Beck. Isang lalaki na may hawak na kutsilyo ang nagtanong kung iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag doon. Ang lalaking ito ang leader ng Second Order Support Group, na ang pangalan ay O'Keefe. Ang babae, na pagod na, ay humiga ang ulo sa mesa at sinabi na hindi maaaring nakidnap, iniimbestigahan, o naaresto si Beck. Sumang-ayon si O'Keefe, sinabing walang sinuman mula sa First Order ang mahina hanggang sa madakip o mapalo ng iba. Dagdag pa niya, maaaring nagtatago si Beck matapos gumawa ng maraming pagkakamali, o baka kasama pa niya ang isang babae. Nag-alala ang babae at sinabi na isang araw na lang ang natitira nila upang maghanda sa pagharap sa boss. Sa puntong ito, nagiging emergency na ang sitwasyon. Nainas rin si O'Keefe sa sitwasyon. Umalis siya sa silid, sinasabing hahanapin niya ang walang ingat na batang iyon. Sa gabi, sinimulan niyang hanapin si Beck sa buong lungsod. Biglang huminto siya at napansin, sinabing kung wala siyang kakayahan upang hanapin ang mga problemadong tao tulad ni Beck, mas madali sana ang kanyang buhay. Umupo siya, ipinikit ang mga mata, at nagsimulang mag-concentrate ng buong lakas. Biglang may napansin siya at tumayo, sinabing sa wakas ay natagpuan na niya si Beck. Hindi na nagdalawang isip, diretso siyang nagtungo sa restaurant ng bida. Nang marating ni O'Keefe ang pinto ng restaurant, tumingin siya sa lugar at nagtanong sa sarili kung ano ba ang ginawa ni Beck doon sa loob ng 2 buong araw. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalock ito. Kaya kinuha niya ang lockpick at naisip na madali lang itong bubuksan. Sinimulan niyang ayusin ito at mabilis niyang nagawa. Maingat niyang tiningnan ang paligid bago pumasok, iniisip na malamang ay nasa basement si Beck. Habang sinusuri niya ang lugar, may lumitaw sa likod niya. Nang mapansin ni O'Keefe iyon, lumiko siya upang makita kung sino iyon. Tumingin sa kanya si Seung-woo at tinanong kung alam niya ang ibig sabihin ng salitang intruder. Nagulat si O'Keefe, iniisip kung paano, ngunit ngumiti ang bida at sinabing anumang gawin niya ngayon ay para sa self-defense. Samantala, sa basement, masipag na nagtatrabaho si Beck. Inilapag niya ang pickaxe, huminga ng malalim,
at sinabi na parang mamamatay na siya sa ganitong paraan. Biglang may dumating. Tumangala siya at nakilala ang taong iyon. Nang makita ni Beck si O'Keefe, sabay-sabay niyang sinabi na inaasahan niya ito dahil palagi siyang naniniwala sa kanya. Buong tuwa, sumigaw si Beck at tinanong kung nasaan ang exit, ngunit dumaan lang si O'Keefe sa kanya nang hindi nagsasalita. Tumingin si Beck pabalik at nakita si O'Keefe. Sinabi ni O'Keefe na sila ay na-capture at walang paraan para makalabas doon. Tiningnan siya ni Beck nang may lungkot, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang trabaho sa basement. Dahil kaunti na lang ang pagpipilian, kinuha ng dalawa ang kanilang pickaxes at nagsimulang magtrabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod sila at naupo. Tinanong ni O'Keefe kung ano ang ginagawa ni Beck. Sagot ni Beck na halatang pinapalawak nila ang basement. Sumigaw si O'Keefe, sinabing siya ay nagbiro lang, at tinanong kung bakit kailangan ni Beck na provoke ang isang halimaw tulad ng bida. Bumagsak si O'Keefe sa sahig at umiyak. Sinabi ni Beck na hindi niya inakala na ganoon kalakas ang bida, dahil hindi naman ito mukhang sobrang makapangyarihan. Umupo siya sa tabi ni O'Keefe at tinanong kung nang ginamit niya ang kanyang kakayahan, nakita ba niya kung gaano kalakas ang bida, dahil ganun din sa kay Hakan. Sumagot si O'Keefe na oo, si Hakan ay mula sa First Order, rank 6, at isang returned warrior. Tumayo siya at sinabi na kung ikukumpara sa kanyang sarili sa level 85, ni hindi mapapalapit si Hakan. Napansin ni Beck na talagang napakalakas ng bida at nagtanong kung patuloy pa rin silang magtatrabaho ng walang pahinga. Dito kinuha muli ni O'Keefe ang kanyang. Kinuha ni O'Keefe ang pickaxe at sinabi na imbes na magpahinga, patayin niya ang taong nagalit sa halimaw, itinutok ang pickaxe kay Beck. Pinisil niya ang pickaxe sa ulo ni Beck. Ngunit kinuha ito ni Beck at sinabi kay O'Keefe, iyan ang dahilan kung bakit siya ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Bilang paghingi ng paumanhin, nena si O'Keefe, yumuko at sinabing tumahimik si Beck. Sinabi ni Beck na sa anumang kaso, hindi ito maganda dahil malapit na dumating ang boss, at kung hindi sila makakalabas, maaaring masama ang mangyari. Sumang-ayon si O'Keefe, sinabing talagang masama kung mangyari yun dahil sila ang pinakamahusay na hunter sa Sector A. Biglang kumamo ang tiyan ni Beck at tumingin si O'Keefe sa kanya. Naihiya, humingi si Beck na huwag siyang tingnan ng ganoon dahil matagal na silang nagtatrabaho ng husto. Napabuntong hininga si O'Keefe at sinabi na kailangan na nilang makaalis doon at babawi siya kay Xiongwu. Tinanong ni Beck kung talagang hahayaan sila ng bida na umalis ng ganun lang. Sinabi ni O'Keefe na kung ipapaliwanag nila ang sitwasyon sa kanya, marahil ay papayag siya. Dagdag pa niya, kakaiba pero naglalabas si Xiongwu ng aura ng katarungan. Pagkatapos nilang kausapin ang bida, basta-basta lang niya silang pinayagang umalis. Ibaba ni O'Keefe ang ulo at nagpasalamat. Nagbiro si Beck, tinanong kung totoo ba iyon. Tinanong ni Jungwoo kung O'Keefe nga ang pangalan niya at sinabi na ititigil na niya ang formal na pananalita. Sumagot si O'Keefe na hindi niya kailangan maging formal sa kanya at tinanong kung paano nalaman ng bida ang kanyang pangalan. Ipinakita ni Sangwoo ang kanyang telepono at sinabi na hinarap lang niya sa Google. Nagulat ang dalawa. Isinuot ng bida ang kanyang apron at sinabi na medyo bastos siya, at hiniling na huwag muna silang umalis dahil kahit sarado pa ang restaurant, bastos na pakikitungo ang hayaang umalis sila nang walang natitikman. Kaya, magluluto siya para sa kanila. Nabaliw si Beck at hinampas ang mesa, sumisigaw na ayaw niya dahil napakasama raw ng lasa. Sinabi ni Xiongwoo na alam na niya na iyon ang sasabihin ni Beck, kaya may pagpipilian siya, pumili sa pagitan ng masama o masarap. Tinanong ni Beck, anong klase ng tanga ang pipili ng masama? Siyempre, gusto niya ang masarap. Sinabi ng bida na lulutuin niya si O'Keefe ng salmon dahil may natira pa siya. Tumayo si O'Keefe ng walang galaw, iniisip kung talaga bang may pagpipilian sila. Itinaas niya ang kamay para mag-order, ngunit napigilan at naisip kung talagang hahayaan ba siya ng bida na pumili.
Iniisip niya na hindi ito normal at napaka-suspicious. Matapos mag-isip ng kaunti, tinawag niya ang bida at sinabi na gusto niya ng isang masamang putahe. Natutuwa si Seung-woo sa desisyon at komentaryo niya na sa wakas ay mayroong gustong subukan iyon. Binuksan niya ang fridge at sinimulang ihanda ang pagkain. Hiniwa niya ang karne, kinuha ang sauce at ibinuhos ito sa ulam, at sinimulang tadteren ang iba pang sangkap. Habang nagluluto, pinagmamasdan siya ng dalawa. Komento ni O'Keefe na kamangha-mangha talaga si bida sa pagluluto. Tinanong ni Beck si O'Keefe kung tanga ba siya sa pag-order ng masamang putahe. Sumagot si O'Keefe na iniisip din niya iyon, dahil mukhang napakasarap naman ng hitsura. Sinabi ni Beck na ngayon na iniisip niya, napaka-strange nito dahil karaniwan, aabutin ng 5 hanggang 10 minuto para mawala ang amoy ng isda. Ipinaliwanag ni O'Keefe na marahil hindi niya napapansin, ngunit gumagamit si bida ng asin at cooking wine sabay, kaya ang amoy ng isda ay nawawala agad, halos parang magic trick. Kapag maayos ng nasison ang isda, kinuha ni Seung-woo ang kawali, inilagay ang isda dito, at tinakpan. Sinabi niya na tapos na ang unang bahagi. Ngayon, maghihintay na lang sila. At kapag malapit ng matapos, gagawin niya ang natitirang proseso. Habang naghihintay, tinanong ng bida si O'Keefe kung mahina ba ang puso o atay niya o may iba pang problema. Sumagot si O'Keefe na medyo may problema nga, ipinaksa ang kamay sa tiyan at sinabing, medyo sensitibo. Napabuntong hininga si Woo at sinabi na sa kasamaang palad, hindi niya maibibigay sa kanya ang regular na war dish. Nagtawanan si Beck at sinabing hindi makakayanan ni O'Keefe ang 5 minuto sa laban ng hindi napapagod. Sinabi ni Sang-woo na sa ganitong kaso, kailangan niyang gumawa ng medicinal na pagkain. Pumunta siya sa mga kaldero, kinuha ang isa, at sinimulang ihanda ang isa pang putahe. Si Beck ay nagtampo, sinasabi na inaasahan niyang gagawa ang bida ng isang nakakatakot na putahe, ngunit isang medyo normal lang ang niluluto nito. Tumawa siya at sinabing maswerte si O'Keefe dahil mukhang makakakuha siya ng isang walang lasa. Habang nag-uusap ang dalawa, patuloy ang bida sa pagluluto, masaya na masaya. Tiningnan niya ang isda at sinabi, tapos na. Kinuha niya ang isda mula sa kawali at inihain kay Beck, na nagulat sa putahe, sinabing perpekto ito at mukhang napakaganda. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at sinimulang kumain. Tinikman niya ang isang piraso ng isda at talagang namangha sa lasa, para bang lumulutang siya sa kalawakan, sumisigaw at hinahampas ang mesa. Sinabi niya, ang sarap nito, para pa nga umiyak. At bakit yung taong marunong gumawa ng napakasarap na ulam ay gumawa ng kakilakilabot na pagkain dati? Tumingin si O'Keefe sa kaibigan at nagtanong kung bakit niya sinasaktan si Sang-woo. Lumapit ang bida kay Beck at sinabing isipin na lang ito bilang isang hobby niya. Inilagay niya ang sauce sa mesa at hiniling kay Beck na tikman ito. Tinikman ni Beck ang sauce at lalo pang umiyak. Sinasabing mas masarap pa pala ang sauce kaysa sa isda. Sumagot ang bida na naiintindihan niya iyon at hiniling kay Beck na huwag maspil ang pagkain. Bumalik si Seung-woo sa kusina at sinabi, ngayon. Tumingin si O'Keefe at naisip na siya na ang susunod. Inilagay ng bida ang pagkain sa isang mangkok. Tumingin si O'Keefe sa kanya at naisip na kailangan niyang alamin kung bakit gumagawa si Seung-woo ng ganoong kakilakilabot na putahe. Ipiniikit niya ang mga mata at iniisip na iaalay ang sarili, ngunit matutuklasan niya ang katotohanan. Kailangan niyang i-ignore ang lasa at intindihin kung ano ang nasa likod nito. Nang buksan niya ang mga mata, nagulat siya. Inihain ng bida ang pagkain at sinabi na maaaring hindi masyadong masarap ang lasa. Ngumiti si Ann at hiniling kay O'Keefe ang swerte. Tiningnan niya ang putahe na may kakaibang kulay, medyo kinakabahan bago kumain. Tiningnan ni Beck ang pagkain ng kaibigan at tinanong kung totoong lugaw iyon. Tumitig si O'Keefe sa putahe, iniisip kung ano ang nagawa niyang mali sa buhay para karapat-dapat sa ganito. Dahil medyo kakaiba ang hitsura ng pagkain, tinanong nila kung naglagay ba ang bida ng uranium sa pagkain.
Sabi ni Xiaowang na bastos iyon sa kanila at tiniyak na wala siyang nilagay na ganoong bagay sa pagkain. Tinanong ni Beck kung naglagay siya ng energy drink dahil kakaiba ang kulay at hindi mukhang makakain. Si O'Keefe, na ayaw pa rin kumain, ay patuloy na tumitig sa pagkain. Tinanong ni Beck kung talagang kakainin niya iyon. Kinuha ni O'Keefe ang kutsara at hinalo ang pagkain, iniisip na ang kulay, kasama ang daloy ng mahiwagang kapangyarihan, ay malinaw na nagpapakita ng epekto. Ang putaheng ito ay may parehong epekto ng healing potion. Tumingin si O'Keefe sa bida at iniisip kung paano niya nagawa ito ng mabilis, dahil kahit ang mga propesyonal ay hindi makakagawa ng kasing bilis at kasing husay ni Wu. Tumitig ang dalawa sa bida na nakangiti lang sa kanila. Nagdesisyon si O'Keefe na itanong kung totoo ba iyon, ngunit pinutol siya ng bida at sinabing huwag na siyang magsalita. Naguluhan si O'Keefe, iniisip na gusto lang ni Xiong Wu na manahimik siya tungkol dito. Iniisip niya na kung kakain siya, gumagaling naman siya, kaya nagpasya siyang subukan muna ng kaunti. Kumuha siya ng isang kutsara at ipinasok sa kanyang bibig. Kaagad niyang naramdaman ang malakas na healing sensation na dumadaloy sa kanyang katawan. Napagtanto niya na halos agad siyang gumagaling, ngunit napakasama ng lasa. Inilabas niya ang dila at nagtanong kung bakit para bang nangangipon siya ng tingga habang kinakain ito. Samantala, masayang tinatangkilik ni Beck ang kanyang pagkain. Si O'Keefe, nanginginig sa kakilakilabot na lasa, ay iniisip na kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang kainin ang lahat, kahit gaano ito kasama. Naglakas loob siya at kumuha ng isa pang kutsara, pakiramdam niya ay parang nasa impyerno, ngunit iniisip na mas mabuti pa rin itong kainin kaysa mamatay. Sa tabi niya, nagbibigay ng suporta, masayang kumakain si Beck ng kanyang masarap at makatas na isda. Pagkalipas ng 30 minuto, nakaupo si O'Keefe na parang patay na sa loob habang si Beck ay nagniningning, sinasabi na kamangha-mangha ang lahat. Ngumiti si Beck at tinanong si O'Keefe kung masarap ba ang kanyang pagkain. Nang tiningnan niya ang kaibigan, nagulat si Beck, sumigaw at tinanong kung ayos lang ba si O'Keefe. Napagtanto ni O'Keefe na ganap nang gumaling ang kanyang kidney at unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanyang magical power. Iniisip ni O'Keefe na matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong ginhawa. Tumayo siya at nagulat si Beck, tinanong, anong nangyayari? Yumuko muli si O'Keefe, nagpapasalamat kay Xiaowang Wu at sinabing hinding-hindi niya malilimutan ang kabutihang iyon. Tumingin si Beck sa kanila, lubos na nalilito. Hindi maintindihan ang kahit ano. Sabi ng bida, wala iyon. Patuloy na naguguluhan si Beck at tanong sa dalawa kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila at ano ang kakaibang aura na iyon. Walang sumagot, kaya sinabi niya sa kanila na pumunta sa impyerno at sinabing gusto niya ng pangalawang serving. Sinimulan ng bida na maghanda ng karagdagang pagkain. Ilang oras ang lumipas, halos patay na sila sa kakain, na may kalat na plato sa paligid. Sinabi ni Beck na sa wakas ay muling naramdaman niya ang buhay. Tinawag ni O'Keefe ang bida at nagtanong kung pwede ba siyang tulungan na labanan ang boss bukas kung totoong lalabas ito sa portal. Nag-isip sandali si Xiong Wu at bago siya makapagsalita, pinutol siya ni Beck at sinimulang sabihan si O'Keefe na hindi pwede basta humingi ng ganoong bagay. Tinanong ni O'Keefe kung tungkol saan iyon. Ipinaliwanag ni Beck na ang bida ay isang returned warrior at ang pinakamalakas na tao na nakita nila sa kanilang buhay, ngunit hindi ibig sabihin na lalaban siya sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Beck na malamang may sariling dahilan si Xiong Wu. Kung gusto niyang lumaban, sinabi na sana niya iyon. Ang hindi niya pakikialam ay para sa kanilang kabutihan. Namangha si Wu sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Beck, sinabing kung makikialam siya sa kanilang trabaho, maaaring mas madali ang lahat, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos noon? Mawawala ang pagkakataon nilang lumikha ng sariling lakas. Pinagmamasdan siya ni O'Keefe habang sinasabi ni Beck lahat ng iyon. Nai-excite si Beck at sumigaw, ang aral ngayon, kailangan nating maging mas malakas at malampasan ang mga pagsubok sa sarili nating kakayahan.
Palakpakan ni Seung-woo, nagulat sa mga salitang iyon. Nagalit si O'Keefe at tanong kung nagbibiro si Baek. Hindi maintindihan ni Baek kung bakit galit ang kaibigan niya. Sinabi ni O'Keefe na huwag siyang makialam. Nabigla si Baek at tanong kung ano ang nagawa niyang mali ngayon. Ipinaliwanag ni O'Keefe na kung sasali ang bida sa laban kontra boss, malalaman ng Hunter Association at magkakaroon pa sila ng isa pang miyembro sa First Order. Sinimulang hampasin ni O'Keefe si Baek sa ulo, ipinaliwanag na kung sasali siya, bababa ang rank 100 ni Baek sa rank 101. Tinanong niya kung iyon ba ang dahilan ng pag-aalala ni Baek dahil kabilang siya sa top 100 ng rankings. Komento ni Seung-woo na mas malinaw na ngayon kung iyon ang dahilan. Nagtawanan si Baek at sinabi na naunawaan na nila ang lahat. Lumapit si O'Keefe sa bida at itinuro si Baek. Sinabing ganito ang klase ng tao siya. Sinabi ni Woo kay O'Keefe na mag-relax lang dahil babaguhin niya si Baek para maging isang matapat na tao. Ngunit huminto muna ang bida at nag-isip sandali, sinabing hindi rin naman mali si Baek. Binanggit niya na nakakita na siya ng maraming kaharian na nakasalalay lang sa isang bayani, ngunit lahat ay nauwi sa pagkawasak. Tumingin ang dalawa sa bida. Sabi ni Oka, kung ganoon ang iniisip niya, hindi na niya sayangin ang oras niya. Tumayo siya at tinawag si Baek upang bumalik sa headquarters. Sinabi ni Seung-woo na pwede silang bumalik kahit kailan dahil libre ang pagkain. Habang paalis, sinabi ng bida kay Baek na mas madalas dapat siyang bumalik. Ngunit naiinis si Baek at sumagot na hindi dahil hindi niya gusto iyon. Sa labas sa kalsada, sinabi ni Baek na sobra na ang 10 putahe at masakit na ang tiyan niya. Sumagot si Oka na napakagahamon niya dahil nakain niya ang 10 putahe ng libre. Naiinis si Baek at sinabi sa kanya na tumahimik, dahil kinain ni O'Keefe ang lugaw na parang mula sa Chernobyl. Anong klaseng tao ang kakain niyan? Napailing si O'Keefe, iniisip na wala talagang alam si Baek. Nagpatuloy silang maglakad habang iniisip ni O'Keefe na balang araw mauunawaan ni Baek kung gaano siya kaswert na nakilala niya si Woo. Kinabukasan, dumating na sa wakas ang boss at sinimulan ang atake. Isang higanteng halimaw ang nasa lungsod at nakatayo ang dalawa sa tuktok ng isang gusali. Tiningnan ni O'Keefe at sinabi na nandoon talaga ang halimaw. Napansin ni Baek na mas masigla si Oka kaysa sa mga nakaraang pagkakataon. Sumagot siya na talagang maganda ang pakiramdam niya. Naghanda ang dalawa at sabay na tumalon, sumisigaw, showtime. Nagsimulang mag-broadcast sa TV ang balita, iniulat na kahapon, ang Sector A, na itinalaga bilang isang Rank A danger zone, ay nasadyap dahil sa magkasamang pagtulong ni Baek mula sa First Order at O'Keefe mula sa Second Order. Makakatanggap sila ng Medal of Merit mula sa gobyerno ng Korea. Pinanood ng bida ang ulat at nagulat sa performance ng dalawa. Binanggit ng reporter na sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula si Baek, tumanggi siya sa isang interview. Ipinaalam na ito ay dahil sa matinding sakit ng tiyan. Komento ng bida na mukhang nagawa ni Baek ang maayos, at nakapagbigay iyon ng ginhawa sa kanya. Ngumiti si Seung-woo, sinabing ang tunay na dahilan kung bakit nabuo ang portal ay dahil siya ay bumalik sa Earth. Habang tumatawid siya sa mga dimensyon, ang mga pinakasensitibong halimaw ay tiyak na sumunod sa kanya. Mas comfortable ang bida at bumalik sa pag-inom ng kanyang kape, sinabing iiwan niya ang kaligtasan ng mundong ito sa mga hunters. Nagunat siya at sinabing may 1 linggo pa bago ang grand opening ng kanyang restaurant. Naiisip niya kung dapat ba siyang maghanda rin ngayon. Habang tumitingin sa labas ng bintana, napansin niya ang kakaiba. Isang pusa ang naglalakad sa tubig. Binuksan niya ang pinto at bati siya ng pusa ng "Good morning". Itinaas ng pusa ang isang kahon at sinabing dumating na ang kanyang delivery. Samantala, si Baek ay patuloy na tumatangging makipag-usap sa press, pinapasan ang sakit ng tiyan. Sa loob ng restaurant, itinaas ng pusa ang isang paa at nagtanong kung pwede itong umupo doon. Pumayag si Woo. Ito ay isang breed na tinatawag na Euros. Mukhang pusa at kumikilos tulad nila,
ngunit napakatalino at sobrang matalino. Mahuhusay silang kusinero dahil mas marami silang taste buds kaysa sa tao at may matalas na pangamoy at pandinig. Umupo ang pusa at pinanood ito ng bida na naiintriga, iniisip na mahal din ng maliit na nilalang na ito ang pag-aalaga sa iba. Masipag ito sa trabaho, mahusay sa first aid at marami pang iba. Para sa mga mandirigma, sila ang pinakamahusay na suporta, ngunit dahil sobrang maaasahan nila ang tao, napapabaya ang mga mandirigma at nagiging tamad. Kilala sila bilang mga pos ang pumapatay sa mandirigma. Nag-aaway ang mga mandirigma kung aling Euros ang pinakamaganda at pinakakapakipakinabang. Kaya noong aktibo pa ang bida, talagang gusto niya ng isa. Sumisigaw siya kay Goddess Gaia, hinihingi na bigyan siya ng isa, ngunit hindi siya pinansin. Sabi ni Gaia na masyado siyang abala para pakinggan ang kalokohan. Nang inag ang bida sa galit at sinabi na kahit naaalala lang niya iyon, napipikon siya, gusto niyang sampilan ang bobo niyang Diyosa sa mukha. Tumingin ang bida sa Alurose at sinabi na humingi siya kay Rinado ng slime pudding pero pinadala rin niya ang Alurose. Sabi niya, hindi na siya mandirigma, ngayon siya ay may-ari ng restaurant. At kung may buhok ng pusa sa lahat ng dako, sisira iyon sa negosyo niya. Narinig ito ni Rose at sinabi na hindi siya naglalagas ng balahibo. Hiniling niya sa bida na subukang hilahin ang kanyang balahibo. Medyo naguluhan, pinili ni Wu na subukan ito. Hinailan niya ang balahibo ng Rose at sinabi na perpekto nga ito. Sinimulang alagaan ng bida ang kanyang bagong kaibigan at tinanong kung paano ito napunta roon. Euros ay umuko at sumigaw na tinalo niya ang isang Diyos kaya napunta siya dito. Nagulat ang bida sa narinig niya. Ipinaliwanag ni Rose na pumunta siya kay God Meow at humingi na payagang pumunta, ngunit hindi siya pinayagan. Gumawa si Euros ng cute na mukha, ngunit sinabi ni God Meow na kahit ganoon ka-cute ang mukha niya, hindi siya magbibigay dahil sobrang lakas at delikado si Xiong Wu. Umupo si Euros at nagsimulang umiyak. Sinabi ng Diyos na wala siyang ideya kung gaano kalakas ang bida. Tumugon si Euros, kaya nga kamangha-mangha ang bida. Binanggit niya ang kasabihan, mas astig ang mga fallen angels kaysa sa mga angels. Wala namang sagot ang Diyos, iniisip na baka iwanan na lang si Euros at humanap ng ibang mandirigma. Pagkatapos noon, naiwan si Rose sa gubat. Malungkot siya, iniisip kung bakit hindi niya makita ang bida. Nakakita siya ng isang asul na paro-paro na lumilipad malapit sa isang bulaklak, paalis at pabalik. Dahil dito, naunawaan niya ang lahat. Sinabi niya na hindi niya makita ang bida dahil hindi pa siya sapat para sa isang taong kasing lakas ng bida. Tumayo siya at sinabi na kulang pa ang kanyang kakayahan upang hanapin ito. Kaya sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa araw na iyon. Sinimulan niyang maghagis ng napakaraming suntok, tinawag niya itong cat punches. Kailangan din niyang maging masigasig sa pag-aaral, kaya nagbasa siya ng maraming libro. Ngunit kailangan niya ang parehong lakas at karunungan upang maging katulad ng bida. Nang marinig ang buong kwento, nagtanong si Wu kung nag-ensayo ba siya ng ganoon kalakas at nagawa niyang talunin si God Meow. Bakit hindi niya pinayagan si Rose na sumunod sa bida? Sabi ni Euros, iyon mismo ang nangyari. Tumingin ang bida kay Rose at naisip na ngayon niya naiintindihan kung bakit siya pinadala ni Ernado. Naalala niya ang parehong maluwag at malayang pakiramdam na naramdaman niya noon kay Clay at Theo, ngayon naramdaman niya iyon kay Euros. Sinabi ni Wu sa pusa na nagretiro na siya sa ganoong buhay, ngunit talagang gusto ng pusa na makatrabaho siya at gumawa ng cute na mukha para hikayatin siya. Dahil dito, nagpa siya ang bida na i-hire si Rose bilang empleyado. Napakasaya ng pusa, tumalon sa tuwa, at yumuko, sinasabi na nasa sabik siyang makatrabaho si Xiang Wu. Ngumiti ang bida at sinabi na siya naman dapat ang magsabi niyon. Ngunit ngayon natuklasan ng bida na ang pangalan ng pusa ay Naubi. Kaya nagpa siya siyang bigyan ito ng palayaw at tinawag siyang Nabi, sinasabi na nasa sabik din siyang makatrabaho ito.
At iyon ang paraan kung paano in-hire ni Seungwoo ang isang empleyado para sa Warriors Restaurant. Mula sa malayo, may dalawang tao na nakamasid. Sila ay dalawang chef. Ang mas mababa ay si Dao-soo, may-ari ng Legion Restaurant, at ang mas matangkad ay si Tishek, may-ari ng Cafe Barnett. Tinitingnan nila ang restaurant ng bida, na parang biglang lumitaw mula sa wala. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang dalawang chef laban sa bida. Sabi ni Tishek, para itong laro ng Capturing the Flag, at ang bagong restaurant na ito ang kalaban. Kaya plano nilang durugan ang kalaban. Sabi ni Dolso, malapit sa bintana ang coffee machine, at napansin ni Tishek na napakamahal nito. Bukod pa rito, sinusubukan niyang patakbuhin ang isang restaurant kasama ang cafe. Nakita ni Dolso ito bilang kay-abangan, kaya plano niyang pilitin ang may-ari ng bagong restaurant na sumuko pagkatapos ng unang order na gagawin nila. Ngunit bago pumasok, napansin nila ang dalawang bulaklak na palamuti. Nang makita nila na ipinadala ang mga bulaklak ni Beck ng first order at O'Keefe ng second order upang batiin ang bida sa pagbubukas ng restaurant, nabigla ang dalawang chef. Nang inag si Tishek, sinasabi na si Beck ng first order at O'Keefe ng second order ang nagpadala sa kanila. Si Dolso, na pawis, ay nagkomento na ang may-ari ng bagong restaurant na ito ay may napakalaking koneksyon na agad. Nagalit siya at sumigaw na may ilang tao na gumagamit ng suhol upang gawing customer ang mga sundalo. Nagkatinginan ang dalawa, at sabi ni Dao-soo, hindi natin pwedeng hayaan ito. Sabi naman ni Tik, dapat tayong umalis muna at bumalik pagkatapos ng kaunting paghahanda. Ngunit bago sila makaalis, tumawag sa kanila ang isang pusa. Lumingon sila at napansin na sinabi ang nagtatanong kung sila ba ay customer. Nabigla ang dalawa sa isang nagsasalitang pusa, ngunit natapos nilang isipin na sila ay mga customer, kaya hinayla sila ni Nabi papasok. Sa loob ng restaurant, tanong ni Tishek kay Dao-soo kung ang pusa ba ay isang halimaw. Ngunit si Dao-soo ay hindi naniniwala rito, dahil ang pusa ay maayos ang asal at may balahibo, at ang pagkakaroon ng balahibo ay kadalasang dahilan ng reklamo. Pinaganya niya ang daliri sa ibabaw ng mesa, ngunit nang tingnan, wala man lang dumi o balahibo. Nagmasid sila sa paligid at nakita na malinis at maayos ang lahat. Sabi ni Tik, kahit siya na 3 beses lumabag sa health code, ay hindi makakita ng mali sa lugar. Biglang inabot ni Nabi ang isang baso ng tubig at ipinaliwanag na dahil hindi natatanggal ang kanyang balahibo. Nagsimulang magsiyasat ang dalawa, iniisip kung baka ito ay bagong lahi ng pusa. Tanong ni Tishek kung may cleaning service ba sila dahil sobrang linas ng lugar. Itinaas ni Nabi ang kanyang paa at sinabi na siya ang naglilinis. Napatitig si Tishek sa disbelief at nainggit sa bida dahil sa pagkakaroon ng ganitong pusa. Inabot ni Nabi ang menu at tinanong kung ano ang gusto nilang i-order. Nagbigay si Do ng ilang senadoryas kay Tishek, ipinapahiwatig na ang unang pagtatangka sa reklamo ay nabigo, kaya dapat sundan ang ikalawang plano. Kumpirmado ito ni Tishek. Kaya in-order ni Do ang dalawang specials of the day. Masayang tumakbo si Nabi para ihanda ito. Bigla, lumabas si Seungwoo at sinabi na siya mismo ang maghahanda ng dalawang specials of the day. Nang makita si Seungwoo, agad napansin ni Tishek na may hinala siya na ang chef ay isang hunter. Si Dao-soo naman ay namangha sa kagwapuhan ng protagonista. Nang marinig ito, nagtanong si Tishek kung ano ang pinag-uusapan. Ngunit patuloy lang si Dao-soo sa pagtitig sa protagonista, ang mga mata ay kumikislap. Napansin niya ang malakas na mga kalamnan ng protagonista at kung gaano kadali niyang i-swing ang mabigat na kawali, halos para bang eksena sa isang painting. Nag-abala si Tik at nagsabi na nirespeto niya ang panlasa ni Do, pero pinaalalahanan siya sa dahilan kung bakit sila naroon. Medyo nadismaya si Do, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang composure, iniisip na wala siyang magawa kundi itano ang kanyang mga mata mula sa protagonista. Ngunit sa isang mabilis na sulyap, nakita niya na ang protagonista ay bihasa, may kasanayan, at kalmado,
at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga katangiang iyon na may kasabay na masayang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Nabi dala ang mga putahe. Ipinaglingkod niya ang special of the day, rice with spicy fried squid. Mukha itong kaakit-akit at napaka-appetizing. Sabi ni Dolso, hindi niya inasahan na ihahain iyon doon. Parehong nag-isip si Tishak, na narinig niya na ang daily menu ay nag-iiba depende sa mga sangkap na available sa araw na iyon. Ang mas maikling chef ay nagkomento na halata naman ang mga sangkap, kaya mahirap magreklamo tungkol sa allergies. Ang natitira na lang ay ang panlasa. Tinikman ni Dolso ang pagkain at sinabi na masarap ito. Sinubukan ni Tishak at sumang-ayon rin siya. Agad nilang pinagsikapang ubusin ang pagkain at mabilis itong naubos. Sila ay nasiyahan at nagkomento na napakasarap talaga. Sabi ni Du, mukhang lubos na nakatuon sa fundamentals ang chef, na ito ay lasa na hindi matitiis ng mga Koreano. Sinabi ni Tik na kumpara sa kanilang dalawa na nagbebenta lang ng kape at light meals, ang estilo ng protagonista ay lubos na naiiba. Sumasang-ayon si Du at sabi niya na ang foundation ng restaurant na ito ay iba, ganap na naiiba sa mga delivery restaurants. Nagpunta sila para magbayad sa kanilang pagkain, sabay komento na wala silang mairereklamo sa lugar na ito. Masayang naglingkod si Nabi, nagpasalamat, at hiningi na bumalik sila lagi sa restaurant. Habang nagpapalam at umaalis, sabi ni Dolso na malamang babalik siya rito ng mas madalas, at nagmungkahi si Tik na magpadala rin sila ng flower wreath. Sa loob ng restaurant, nakatingin si Seung Woo sa isang papel. Dumating si Nabi at nagtanong kung ano iyon. Ipinakita ng protagonista at ipinaliwanag na ito ay blacklist na ipinadala ni Beck, at ang mga pangalan ng dalawang chef ay kasama rito. Humanga si Seung Woo na natalo niya ang dalawa gamit lamang ang rice with spicy fried squid. Tinanong niya kung kapaki-pakinabang nga ba iyon bilang kasanayan. Ngumiti si Nabi at pinuri ang kanyang boss, sinasabing siya ang pinakamahusay. Sabi ng protagonista, mahalaga ang pagpapahalaga sa kapitbahay. Mula sa simula, wala siyang balak makipagkumpetensya sa ibang restaurant, lahat ay panalo. Mahalaga sa kanya ang pagtutulungan para mabuhay, at sa bawat aspeto ng buhay, nananatili ang kanyang mga gawi bilang isang warrior. Bigla, naalala ni Seung Woo ang nakaraan. Noong siya ay nakikipaglaban sa isang coliseum kasama ang ibang mga alipin, pagod na siya at mabigat ang kanyang espada. May sumigaw sa audience na patayin ang huling alipin at sabay-sabay ang mga tao sa pagsigaw. Ang isang naunang natalo at nasugatan na warrior ay sinabi kay Seung Woo na tapusin na ito agad. Inangat ni Seung Woo ang espada, handa nang umatake, ngunit hindi niya tinamaan ang tao. Sabi niya, pagod na siya sa pagiging gladiator slave. Nagsimulang magtapon ng mga bagay ang audience at siya ay booed. Nagutom siya at yumuko sa kanyang mga tuhod, tinitingala ang langit, at nagsabing gusto lang niyang kumain ng kimchi stew. Bumalik sa kasalukuyan, kakain lang ni Naokif at pinuri muli ang pagkain ng protagonista. Napansin niya, gayunpaman, na tila nalilito si Seung Woo. Winala niya ito, at ngumiti si Seung Woo nang may kaunting hiya, sabay sabing naligaw lang siya sa isip. Nagpasalamat si Okif sa kimchi stew at sinabi na napakasarap nito. Nilinis ni Nabi ang mga plato, at tinanong ni Seung Woo kung ito ang unang beses niyang kumain ng ganitong pagkain. Sumagot si Okif na bilang Amerikano, hindi siya sanay sa mga pagkain tulad ng kimchi stew, lalo na ngayong maulan ang panahon. Pinagsamantalahan nila ang pagkakataon at uminom ng mainit na kape. Napansin ni Okaf na napakapayapa ng paligid. Pagkatapos niyang tapusin ang kape, tumayo siya at muling nagpasalamat sa kanila. Biglang naalala niya na may sasabihin siya sa mga bida. Sa darating na weekend, may susuri mula sa City Hall na pupunta sa restaurant. Tinanong ni Seung Woo kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Okif na kailangan nilang tingnan kung ang Anuros ay karapat-dapat magtrabaho sa industriya ng pagkain at kung nagdudulot ba siya ng panganib sa mga residente. Napansin ng bida at sinabi na noong nakaraan,
may isang lalaki na dumating at ipinaliwanag kung paano magparehistro bilang returnee. Sinimulang haplosan ni O'Keefe sinabi, may manual para dyan. Sinusubukan nilang alamin kung paano tutugon sa insidente ng portal dahil naaapektuhan din ang mga returnee. Maraming tao kasi ang pumapasok sa mundong ito ng walang direksyon. Naisip ng bida na magandang paraan iyon para harapin ang sitwasyon. Habang aalis na si O'Keefe, tumingin siya kay Siang-woo at napansin na ang food critic ngayon ay isa ring returnee, kaya umaasa siyang walang aberya ang mangyayari. Dumating ang hapon at masayang naglilinis sinabi nang biglang may dumating na tao at humiling ng pahintulot na pumasok. Nagulat sinabi at tumalon ng sobrang taas halos lumabas pa sa comic panel. Nagsabi siya na natakot siya sa lalaki. Humingi ng paumanhin ang lalaki at ipinaliwanag na ito ay nakasanayan sa kanyang propesyon, at excited siyang makita ang €1. Nagulat sinabi at tinanong kung alam niya ang tungkol sa euros. Sumagot ang lalaki ng oo at binanggit na dati rin siyang warrior aspirant. Tuwa sinabi at nagsimulang sumayaw. Tinanong ng lalaki kung bukas ang restaurant, ngunit nalungkot sinabi dahil naalala niya na habang nanunood ng pelikula si Sun-woo, hindi siya dapat istorbohin. Kaya sinabi niyang oras na para magsara at humingi ng paumanhin. Nalungkot ang lalaki, kaya nagpa siya sinabi na magluto para sa kanya. Masaya ang lalaki na makakakain siya ng pagkain na inihanda ng €1. Ngunit nang humiling siya ng kimchi stew, nagulat sinabi. Natakot siya dahil bilang isang pusa, hindi niya matitikman ang pagkain. At ang tanging alam niyang lutuin ay daga. Kahit ganun, determinado pa rin siya. Kumuha siya ng bangkito upang maabot ang stove, mabilis na pinutol ang karne, at kinuha rin ang ilang kimchi.